pa raw tayo mahulog dito, ang Diyos ay nagbigay ng kasiguraduhan. Kaya may mensahe sa huling panahon, yan ang maghahatid sa amin talaga. Kaya kung gusto mo maging berian ka sa mensahe. At may resulta yan, yung mangyayari sa iyo. Kasi kaya meron tayong vindicated message of the hour. Ang ibig sabihin, walang ibang tama kundi ang mensahe na yan. Kung gusto mo makarating ka sa third full operation ng third full ministry sa buhay mo, ito ang susi. Walang ibang susi. Hindi na kinakailangan sino mag-isip ka ng isang mga para makarating ka doon. Kaya meron tayong vindicated message, vindicated prophet sa huling panahon ito para makapwesto ka ng gusto at makarating ka rin sa pangako. Yun ang lalim ng mensahe sa huling panahon. Kasi minsan hindi natin nasasagot, bakit ba may mensahe? Kaya nga sabi rin sa Isaiah chapter 55 verse 11, may purpose lagi ang Diyos sa pagsusugo niya ng isang salita. At ang Diyos ay lahat obligado na i-anoint niya ang salitang ito at i-vindicate niya ang salitang ito na magkaroon ng actual, genuine manifestation ito sa pinagsubukan ito. Kasi pag hindi ka no, bakit ba siya nagsubo ng salita? Anong gagawin ng salita ito? Yun ang purpose ng Panginoon. Isaiah chapter 55 verse 11, 55 verse 11. Ang sabi diyan, ang Diyos ay walang ibang gawin sa pagsusubong ng kanyang salita, kundi isakatuparan ang kanyang layunin. I-accomplish. Ano ba i-accomplish ng Diyos sa church ages? Ang elected predestinated bride ay marapture. Yun ang i-accomplish ng Diyos. Pero hindi ka naman basta mararapture na hindi ka nakarating sa stage of perfectma. Hindi pwedeng manahan yung Espiritu Santo sa atin, hindi ka tayo nakarating sa sukat tayo. May sukat na pag-aabatin tayo para tayo makarating doon na makwalify tayo sa rapture. Kaya nasabi rito, so shall my word be that goeth forth out of my mouth. It shall not return unto me void. Hindi ko babalik sa akin na walang nagawa, na walang bunga. But it shall accomplish that which I please. Ito'y magsasakatumparan na nakalulugod sa akin at yung pinagsubuan nito, yung elected para dito, na nasa isipan ko bago may tatanggal sa libutan, yun ang makakatanggap nito, yung beneficiary mo. Kaya wala dito yung tsambahan, wala dito pag-aaral. Nangyari sa buhay ko sapagkat nakalagay ko ron. Hindi ito nagtsamba, hindi ito nagkataon, hindi dahil sa isang tao, kaya ako nakarating sa isang sukat na yun, kung hindi, sa isipan pa lang gusto, wala pa alam na mabagay, nakakalay ko sa kaisipan niya na ako'y dadating doon. Kaya true election yan. Hindi yan doon sa kinakailangan mag-aaral ka ba, kinakailangan mating ka pa ng Bible school. Walang edukasyon na makakapagparating sa iyo doon. Pero education, tama yan. Pero when it comes to salvation, predestination ang usapan dyan. Election ang usapan dyan. Yun ang ibig sabihin ng prophet. Anas kung isa pa dito sa start in election. Kasi merong apat na aklat sa langit. Na itong aklat na ito ay sa isipan pa ng Diyos. Yun ang kanyang gagalawin. Ang gagawin ang tatapos dito sa lupa. Kanina ka pa nag-share. Kanina ka pa nag-start. Papatingin. May 4 books po doon sa langit. 4 books. Actually, ginagita sa 7 church, sa 7 church ages. 4 books yun. Ang una doon ay Lamb's Book of Life. Na yung elected predestinated bride ay nakatala doon. At malalapasin ng Diyos sa 7 kapanahonan ng Iglesia. At ang tatawag doon at magpupwesto sa lugar ay ang messenger sa bawat kapanahonan. Na ina-anoint ng Diyos sa pamagitan ng all living creatures na nangungusap sa bawat messenger. Now, paano palalapasin ng Diyos ito doon sa bawat kapanahon at itong mga elected predestinated bride na ito? I-perform nila, i-display nila ang kanilang buhay na nasa isipan ng Diyos, na gusto ng Diyos na kapangyarihan dito sa lupa,
At pagkatapos na sa loob na itong kapanahon na ay na-display nila, i-close ang aklat na yun. The book of redemption was closed and sealed again with 7 seals. Kasi si Brother Branham, ang kanyang komisyon ay to open the written seal from Genesis to Revelation. That's sealed in the book. Pero pagkatapos noon, isasarado uli yun. Bakit? Sapagkat na ipalabas na ang lahat ng nobya, sapagkat na kailabas nila ng mga gawa na katwira, sapagkat tatanggap sila ng reward pagdating doon sa itaas, sa judgment seat ni Kristo. Kaya may tinatapos ang Diyos. Kaya kung tayo tatakbo doon sa isang kaparaanan na para makagawa tayo ng parang para tayo marapin, ay malilito talaga tayo. Isipin natin na nagpadala na ang Diyos ng mensahe, diyan ka maging beriyan. Pag kang kumuha na kung ano-ano nandyan lahat, at isipin mo lahat na tingin mo sa Panginoon na, Lord, tulungan mo, gusto kong maunawaan ito. Lahat ng humility gawin mo. Kasi pag hindi sa ganyan kaparaanan, pinaniniwala, hindi tayo makakarating kasi ito na nga yung mensahe para tayo hindi maligaw. Hindi tayo maalipin ang isip. Pag tayo gumawa na sa nating paraan, pag-aaral para tayo ma-rapture, ayan na nga ang paraan. Ang kinakailangan na magkaroon ito ng genuine manifestation sa buhay mo at sa buhay ko para tayo makarating. Kasi pag hindi talaga makakarating. Kaya nga vindicated message yan eh. Huwag na natin pag-usapan dito na ang propeta ay nagkakamali, ang propeta ay ganito. Meron bang vindicated prophet na nagkakamali? Sa natural na buhay, kapag wala siya sa spirito at wala ang pag-iris ng Diyos sa kanyang buhay, nagkakamali, tao yan eh. Pero pag when it comes sa sinabi, thus saith the Lord, ito ang sabi ng Espiritu Santo sa akin. No question about it. Sigurado yun. Absolute yun. Pero pag usapin nagkakamali ang propeta, marami tayong masasabing pagkakamali. Pero huwag natin magkaroon tayo ng intention na pamalian natin ang propeta. Eh, marami ko tayo natin sa Panginoon. Kasi ang bawat messenger sa bawat kapanahon na sila magpe-present sa bawat bride na boy sa bawat panahon. Pero vindicated. Eh kung nireject mo siya, i-reject ka rin nito sa harapan na yun. Tapos ka doon. Tama na yun.